dito, English nga lang ito. Ba't di nyo tinagalog ito? Paano ko sasabihin ito? Ito, sabi nito sa English, ano? If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. So napakaganda po nitong usapin nito. At sila at ang trapong politika ang punot dulo ng problemang kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Ito yung ating campaign sign mula ngayon. Ang history nito ay sa Cebu. Noong kaming dalawa ni Luke ay inimbita ng UP doon sa kailang forum at na-develop itong aming sign. Look at Leody. Yan, look at Leody yan. Yan ang ating gagamiting campaign sign mula ngayon hanggang sa eleksyon. Mga kasama, maraming salamat kay Alex sa kanyang pagdalo at doon sa ating mga party list at mga kasamang kandidato sa pagkasenador mula sa hanay ng mga manggagawa. Mga kasama, ako'y may inihandang speech. Kaya lang, natalakay lahat ni Luke yung aking inihanda. Kaya't ang aking sasabihin sa inyo mga kasama, gawin natin na makahuluhan ang araw na ito. Ito yung ating panimulang hakbang para sa totoong pagbabago. Panimulang hakbang dahil bit-bit natin ang totoong issue na siyang pinag-ugatan ng lahat ng problemang kinakaharap nating lahat. Ang problema ng mababang sahod, ang problema ng kontraktualisasyon, ang problema ng demolisyon sa Maralita, ang problema ng land grabbing, ang problema ng nakawan sa gobyerno, ang problema ng buong sambay ng Pilipino ay nagmumula, mga kasama, sa issue ng political dynasty. Sila at ang trapong politika ang punot dulo ng problemang kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Ito'y sapagkat ang mga political dynasty, ang elite na politika, ang trapo, ang gumagawa ng batas, ng patakaran, ng program, ng budget na ipinatutupad sa buong kapuluan. At dahil sila ang gumagawa ng batas doon sa tuktok ng ating pamahalaan, tinitiyak nila na lahat ng batas, lahat ng programa, lahat ng patakaran ay maglilingkod sa kanila at magpapahirap sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mga manggagawa, maralita, magsasaka at mangingisda. Sila ang punot dulo ng problema. Ginagawa nilang legal ang pagpapahirap sa atin. Sila ang gumawa ng batas para yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay maging mas mababa kaysa sa Metro Manila. Umalsa ang mga manggagawa pero nagpalakpakan ang malalaking kapitalista. Sila ang gumawa ng patakarang kontraktualisasyon na anytime pwedeng tanggalin ang mga manggagawa kahit 5 taon, 10 taon ka nang nagtatrabaho sa iyong kumpanyang pinagtatrabahuan.
Sila ang gumawa niyan. Naggalit ang mga manggagawa, nagpalakpakan ang mga kapitalista. Sila ang gumawa ng batas tungkol sa rice tarification law. Batas na nagpahirap sa ating mga magsasaka at nagpayaman sa malaking korporasyon sa pag-import ng bigas, sa mga kartel ng bigas. Tumambak ang bigas sa merkado at yung palay ng mga magsasaka ay hindi na mabili at nabebenta na lamang sa halagang katumbas kung magkano produce ang 1 kilong palay, 12 pesos. Umiiyak ang magsasaka. Pumalakpak ang mga kakampi ng mga trapong at dinastiya ng mga kartel ng bigas na nag-i-import ng bigas. Sila ang gumawa ng batas ng Mining Act of 1995 na nagpahintulot sa malaking korporasyon sa pagmimina na bungkalin ang 30% ng ating agricultural land dito sa Pilipinas kapalit ng 1% tax sa gobyerno dahil mas malaki ang kurakot ng mga pumayag na opisyal ng pamahalaan. Sila ang gumawa ng batas upang tugisin ang mga nagrereklamong mamamayan. Sila ang gumawa ng batas sa anti-cyber law, at ng anti-terror law na tumutugis ngayon sa lahat ng mga nagrereklamo at lumalaban sa kanila. Ang mga batas na yan, mga kasama, ay mga batas na ginawa ng mga mayayaman, ng mga dinastiya, frapo at bilyonaryong politiko doon sa tuktok ng gobyerno. Mga batas na nag-legalize sa pagkakamal ng yaman ng ilan ng mga korporasyon at nag-legalize din sa kahirapan ng milyon-milyon nating kababayan. At bilang panghuling batas na ginawa nila, sila ang gumawa ng patakarang privatisasyon at property rights na kung saan kinamkam ng mga katulad ni Villar ang malawak na lupain natin dito sa ating bayan. 70% resulta niyan ng ating mga mamayan ay walang lupang taniman at walang lupa ni kahit tirikan ng kailang bahay. Yan, mga kasama, ang inaatake at target nating ilinaw sa sambayanang Pilipino. Hindi sahod, hindi presyo, hindi kawalan ng trabaho, hindi karapatang mag-unyon. Ang lahat ng problemang yan ay resulta lamang o manifestasyon lamang ng pagkakaroon ng isang politikang blok, isang politikang nagsililingkod lamang sa interes ng ilan at hindi ng buong sambayanan. Kaya, mga kasama, mula ngayon, i-develop natin ang pagkilala sa leader ng sektor, sa leader ng mga manggagawa bilang pinuno ng bayan. At yan ang dahilan kung bakit binuo namin ang pagkakaisa at mga kandidato ng mga manggagawa na makakasama natin ngayon. Kinakailangan hindi lamang si Nyoti, hindi lamang si Lok, kundi ang lahat ng mga kandidato ng mga manggagawa at maralita ang ating tangkilikin upang magkaroon ng isang gobyerno ng masa, hindi gobyerno ng mga elitista. Yun lamang, maraming salamat at mabuhay tayong lahat! Dapat ang oposisyon ay hindi yung oposisyon ng trapo. Pagka oposisyon ng trapo, siyempre Duterte. Pero pagka oposisyon ay pag-uusapan, yung grupo, kaninong interest naglilingkod. At ang Duterte at Marcos ay iisa ang pinaglilingkuran. Mga kapitalista, interest ng malaking korporasyon. Ang tunay na oposisyon dyan ay nagsusulong ng interest ng mga manggagawa at interest ng masang Pilipinong naghihirap sa ilalim ng kapitalistang paghahari at ng kasabwat nilang mga trapo at dynasty. Yun ang totoong oposisyon. At yan ay daladala ng iba't ibang grupo na lumalaban ngayon na galing sa sektor ng paggawa at sektor ng mga magsasaka, sektor ng masang Pilipino. Ang mga leader ng sektor na tumatakbo ngayon, ang siyang tunay na oposisyon
na kumakatawan sa interes ng 90% ng mamayang Pilipino, at ang kalaban namin ay ang kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan na kinakatawan ni Duterte at ni Marcos na nagre-represent sa interes ng mga mayayaman, ng mga korporasyon, ng mga bilyonaryo sa ating bansa. Are there other efforts, sir, para makipag-campaign with other candidates or alternative states, sir? Tuloy-tuloy naman yung mga effort. Katunayan, mamaya ay nandito yung mga kinatawan at kandidato ng mga manggagawa na tumatakbo ngayon sa pagkasenador. Pero tuloy-tuloy ang aming panawagan. Pero kung hindi man maganap ang isang malaking pagkakaisa, nagkakaisa kaming lahat laban sa dinastiya, laban sa kontraktualisasyon, laban sa trapong politika, at laban sa pagsasamantala ng iilan sa ating